Hi mga BE! We are in Bangkok! So mga BE, we are in Thailand again. So this is our second time here in Thailand. The first time that we were here was in 2023. So first time namin dito sa Suvarnabhumi Airport. Kasi the last time that we were here, nag-book kami via AirAsia. Don Muang Airport ata yun. So, ang ganda dito sa Suvarnabhumi Airport, para siya industrial yung design ng ano niya. correct. Puro bakal. Gray. At saka gray na dingding. Wala pa kaming tulog. So, We only slept for 2 hours. Wala pa. paumanhin na lang. Naglalag kami. Yes. So ngayon mag-immigration na tayo. So, pagdating nyo dito sa Thailand, ano ba ang mga travel requirements? So, number 1 is yung Thailand arrival card. Yung Thailand arrival card, pwede nyo na siyang fill outan. If I'm not mistaken, 2 to 3 days before your trip. Lagay namin sa description box yung link. Ayan. And then, ang ginawa ko is, ako na lang nag-fill out for the both of us. Medyo marami lang yung information Na tinatanong. Yes, medyo marami lang talaga. Pero sa success din kayo. Tsaga-tsaga lang. Mga 2 page ata yun. And then, Passport mo, saka boarding pass. That's it. So, nag-book kami ng SIM card namin, eSIM via Klook. So, ina-activate na namin siya ngayon. So, to give you an estimate amount, marami kasing mga package sa Klook. Merong mga 3 gig, 5 gig, depende sa kung paano kayo gagamit ng data. So, yung kinuha namin is unlimited kasi lagi kaming nag-online. Saka para walang cap. I bought mine for 700 pesos. Unlimited siya for 9 days. Kasi 9 days tayo magsistay dito. yan. Kaya kung gusto nyo na mag-book ng eSIM, gamitin nyo na yan sa Klook yung aming code nandyan. Ayan Tove Banaan Klook, up to 5% discount. So ngayon guys, baka mag-explore muna kami dito sa airport kung ano mga pwedeng gawin dito. Tapos, baka puntahan din natin yung isang food court dito na mura daw. Na masasarap daw yung food na pinupuntahan at hindi pilahan. At saka yung maganda nga, mura na nasa airport. So, tingnan natin doon sa food court na yun. Kung anong meron doon. Pakita natin sa inyo. So, yun nga, sabi ni Makoy, mapupunta daw tayo ng food court. And then, magwi-withdraw na din tayo. Pakita natin kung magkano yung mga rates pag nag-withdraw. This is just gonna be a chill day. Okay? Sana panood kayo ng vlogs namin. We want to feel your support and love. Wow! Kailangan namin ma-feel yan, guys. Kasi nauubos na yung pera namin pag-book. Uy! Charis. Huwag daw sabihin yun. Guys, panood kayo ng vlog namin, okay? Pang naloob. Charis. Ayun lang. Cash withdrawal. Ayun may ganito. May ganyan pala. So, enter the amount. Maximum withdrawal ng Kasi Corn Thai Bank, guys, is 30,000 baht. Kano yun? So, magwi-withdraw ngayon si Makoy ng total of in peso is 30,000 17 ko na sarado. or around 17,000 baht. Withdrawal fee of 250 baht. รับเงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ Ay, kabog. รับเงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ Kapunakap. So mga biik, nakapag-withdraw na kami ng aming budget for this Thailand trip. And take note, itong ATM na nakita namin is K-Bank. Yung maximum withdrawal limit niya is 30,000 baht. Yan. And also, ang travel tip namin for withdrawing funds here in Thailand is sulitin nyo na. Kasi, guys, 250 baht yung
ATM withdrawal fee or 442 pesos. Diba? So kung magkakasama kayo, siguro kung mag-withdraw lang kayo, transfer nyo na lang sa isang account. Tapos doon na i-withdraw lahat. Yes. Pero make sure na kaibigan nyo talaga yung pagtatransferan nyo. Kasi paano pag tinakbo yung pera? So ito yung ATM, may dalawa dito. Tapos katabi niya yung currency exchange or money exchange. Ayun. So guys, ayun no, pagkalabas nyo ng immigration, tapos pagkakuha nyo sa carousel ng inyong baggage, dire-diretsahin nyo lang to, sundan nyo. Ayan, malapit siya sa 21 carousel, tapos may ATM dito. Eto na, palabas na tayo. Ay, kabog. Kabog. Power. Ooh. Ganda. Pagkalabas nyo ng nothing to declare, yung sa customs, sobrang dami pang mga ATM machine dito sa labas. So ayan, ang taray ng mga Wokalator nila para lang tayong pure gold. So medyo naligaw-ligaw pa kami. Pero nandito lang pala siya sa may First floor. first floor lang pala siya. So, pag galing kayo sa arrival area, paglabas nyo doon, Ayun o, doon tayo galing sa taas, diba? ayun nga, pag galing mo sa arrival area, turn right. Right. Tapos, baba kayo ng escalator to first floor. Dito nyo na makikita yung yung taxi lane sa labas. Tapos makikita nyo yun. Pakita mo yun. Yung Magic Food Court. Yan, ito Ayan. yung bongga daw na kinakainan dito. Si Magic Food Point. Ayun sa labas na yung mga taxi lane. Yes. So yun, ito yung Magic Food Point Airport Street Food. So ayun, kumuha na si Makoy ng ganito kasi kailangan siya. Ito yung pambayad. Tapos Hindi may sila nagtatanggap ng cash. may minimum ba to? Wala. Parang wala na. 1,000 yung kinuha niya. Excited na niya, kakain kami ng 2,000 dito. I'm sure ka. Pero after nito, naman kasi. okay. So yun, order ka na ng food mo, tapos order na lang din ako ng food ko. Magkaiwalay na tayo. So, ganun nga guys. Magpupunta kayo dun sa pagpasok nyo, may refilling station ng card dun. So, magpapa-refill lang kayo ng 1,000. Refill, reload. Reload. Refill, pares lang yun. So, mag-reload kayo ng cash sa card kasi ito yung ginagamit dito Pambayan. pambayad sa mga tindahan. So, Tindahan. kailangan nyo to. Tapos, kapag may natira naman, refundable siya. So, huwag kayo matakot. Sige po, hindi kami matatakot. So, pag-order kayo dito, ito yung gagamitin niyo pambayad. So, I ordered
Yung number 1, spicy papaya salad with dried shrimp for 55 baht. Order ako ng Thai Tom Yum for 80 baht. And then deep fried spring rolls. So, very quick food review lang dito sa Magic Food Court. So, ito yung in-order ko, yung Tom Yum. So, anong verdict mo dyan? Ba't ikaw na kumakain dyan? Alam mo yun lang. Ayun, as a picky eater, medyo may acquired taste yung Tom Yum nila. Parang, iba yung ine-expect kong Tom Yum. Parang hindi ganyan ka-asim. Super asim ng Tom Yum nila na parang meron siyang patis. So, ako lang to. So, yun. Anong rating mo sa food? Ako, good na sa for the price. Pero don't expect na lang. Okay. Let's attempt to use the machine. So kami ay papunta ng Pratunam. So sabi sa Pratunam, SVP Airport, magsi-city line tayo from A1 to A7. And then magta-taxi. Wala kaming diretso na sa Pratunam. So, yan. Let's follow that. So, English, we are going to Ratcha Prarop. Ito. Oo. Select na. Oh my God, 80 baht lang. 80 ba? Totoo ba yan? Oo, 80 baht lang papunta doon. So, bale, ito yung nilabas ng machine. Yan. Tapos, bababa tayo ng Ratcha Porp. Ratcha Prarop. Ratcha Prarop. Ratcha Prarop. Okay, let's go. Ganito yung itsura ng kanilang station. Parang ano din Japan, Korea. Ang galing eh. Ayan na, parating na. Kaso wala lang mga signage na ano. Ang susunod na station. Hello, Patay. May ako sa bullshit system. Huwag nyo kami pinaglololoko, Pilipinas lang to. Tingnan nyo yung mga bubong, yung orange. Orange, pula, green. Ayun yung seto. Oh, ayun. Basketball court to. Welcome to Ratcha Prarop! Charis. Pag pupunta kayo guys sa Pratunam, ang pinaka best way na bababaan nyo is yung Ratcha Prarop from Subarnabhumi. So, A7 yung station niya. Galing Tapos, tayong A1. Yun. Tapos mga ilang minutes? Mga 35 minutes. Mga 35 minutes.
Tapos, from here, ayan na nararamdaman ko Ang na yung init! Parin mo na to. Ang Tapos init. from here, magta-taxi tayo sa Bolt, no? Gamitin Oo. natin yung Bolt. Yung Bolt, guys, is yung parang Grab nila dito. Pero Oo. may Grab din naman dito. Pero cheaper yung Bolt. Prices ng Bolt, mas affordable siya. So, tara na, guys. Tara na kasi sobrang init. Ang init. Mas mainit pa sa Pilipinas. Uy, hindi ganun. Parang ganito din. Pag pag pumapasok ako. Update namin kayo pag nakabook na kami sa Bolt. Oh my God! Remember? Do you remember? Nandito na kami sa Maynila. So, magbubook na kami ng Bolt kaso hindi namin alam kung saan ipipin. Pero nandito kami ngayon. Yan, assembly point daw. And parking. Ayan. So, andito na kami sa para siyang Indian lane. Indian Street. Tapos, ito yung Bolt. So, para lang siyang Grab. So, nakabook na ako arriving in 4 minutes. Tapos, yung total is... Hindi nakikita. Yung total niyan is 148 pat. Around 250 pesos. Ay, basta parang ganun. Ayan, wait natin yung Bolt. Pala, oo. Ito na pala yung nabook ko, taxi pala. Go, pasok mo na yung gamit. The top, right? Yes, yes. Top one or top three? Di kasha ata. This one, inside? Okay. Ha? Okay. Should I sit together? No, it's okay, it's okay. Biik! In your car. Uupo si Biik sa ano. Hindi kasi nakalimutan ni wrong. Sorry. Wrong side, wrong In the side. Philippines. In the Philippines, the Driver seat. driver seat here. But you can change me. I can sit. You can change. It's very hot. Yeah. Same your country, right? Yeah, same in our country. Ang tawa ko sa kanya. Kasi sabi niya sa harap na daw siya. Tapos biglang sasakay siya dun sa seat ng driver. Hindi, nakalimutan niya na talaga. First time mo dito. Mabait yung namin driver. Lapit namin. Ito na ata yung Pratunam eh. Is this the Pratunam market? Yeah, right? Ah. Ayun nun, dun tayo dati. Evening time. Night market. Ang narunong daan. Have two car. Can. Only one car. Yeah. Only. Di ako makamove on sa ka-friendlyhan ng aming driver. Nag-play pa talaga siya ng song ng Pilipinas. Pilipinas. Oo nga. Diba? Thank you so much, my friend. Kap. Kapkang kap. Kap. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. So, nandito na kami sa aming hotel. Ito yung Grand Alpine. We have a reservation. How many persons? 2 They have 2 passport. passport. Who the name other on? Me. My allergy is. Ano ito kami nabi check-in? Oh, patient check in. Boat. Kaya what? Mga biik, nandito na tayo sa Grand Alpine Hotel.
So, napaaga lang kami na dating. We still have around 40 minutes plus before we can check-in. Hindi pwede mag-early check-in. Ayan. So, wait na namin and then magpahinga tayo. And bago magpahinga, mag-room tour para tayo. Yes. Ayan mga biik, nandito na tayo sa Grand Alpine Hotel and this is our hotel for 4 nights. So, ito siya. Montage! Ayan, so yung hotel na nabook ko and sobrang spacious niya. Yun yung masasabi. Ang laki. Tapos makabanyo na. Marmol daw. Marmol naman, hindi naman. And then, Wow, may bintana! yung nerds! Wala po siyang roof. And then, so napansin ko lang is super clean, ang laki ng bed. Pero yung niya, yung Aircon. medyo luma. I mean, luma, pero liking naman siya. So, tingnan natin mamaya kung Gumagano siya. may lakas siya. May pitik. Ayun. So, ayun o, pwede itong tumbling. So, malaki yung space niya and hindi ko alam ako. Lahat ng nag-check-in dito ay Pilipino. Oo, parang sikat to sa Pinoy. Ito naman yung CR niya. Malaki din naman. Tapos, ito yung... Japanese toilet ba? Japanese toilet? Siyempre, hindi. Pero may. May bidet. Okay tayo sa may bidet. Ayan. Tapos, sink. May laman bang shampoo yun or what? Wala. Parang ano lang. Wala. Parang eme lang. Tapos nandito din yung ating, ang tawag dito, coffee nook. So, nandyan yung mga kape, painitan ng tubig. At saka meron tayong mini fridge. Ay, gumagana siya. Perfect. Kaya kung gusto nyo mag-book dito sa Grand Alpine Hotel, dito yan sa may Pratunam area. Paglabas nyo, meron ng 7-Eleven, tapos konting kembot lang nasa night market na kayo ng Pratunam. Parang baklaran na yun doon. Meron siyang gian, mga bilihan ng damit. Pwede nyo itong i-book sa Klook. Na-book natin ito ng halagang 7K for 4 nights. Tapos, gamitin nyo na ang aming Klook code na TOPBANAAGKLOOK para magkaroon na kayo ng up to 5% discount sa mga bookings ninyo. So, ano na, mag-refreshen up lang kami. Then, lalaban na ulit! Hi mga biik! So, it's a rainy day here in Thailand. So, nakatulog na si Makoy for about an hour. Nakapag-power nap na siya. So, time check, it's 5:35. We are going to Hong Sheng Kong Cafe. So, malapit siya sa Icon Siam. Pag pupunta kayo ng Thailand ng September, take note nyo guys na it's a rainy season. So, maulan talaga. So, as much as possible, sana gusto namin mag-bus and all that. Pero, ang lakas kasi ng ulan, so mababasa kami. Kaya kami nag-bolt. Ayan. So, yung napili naming hotel is near the Pratunam Night Market. So, medyo traffic sa. Yan. Traffic. Kawawa din yung mabubook yung Bolt or Grab.
ice cream. Sa'yo yung ice cream, not mine. Ay, meron din. More than a little crazy, but I believe I never loved you before I met you. I think I dreamed you into life. Mga biik, so we're done exploring and dining in here in Hong Sheng Kong. Dito sa Hong Kong. Ayan. So, hindi kayo masyado nakapag-vlog inside because may kumakanta. So, meron silang parang acoustic night, acoustic bar. Ganyan. May nagsiserve sila ng mga sisig. So, yun. Malayo tong place na to sa Pratunam. So, ang gagawin muna namin is we're going to Mall. a mall for Near dinner. this place. Yeah. So, anong rate? Guys, masarap yung kape nila. Sarap ng kape. Legit. Sarap ng kape niyan, sarap nung ano ko. Nung Parang Para milk siyang tea ano, with ice cream. Para siyang chatram Oo. na may ice cream. So yun guys, yung kape nga nila, masarap. Hindi overpowering yung bitterness ng kape. Na maganda yung pagkakabrew. Ay, so, ang Hong Sheng Kong ay #BeEat Recommend. Yung binaba kami ng Bolt. Oh my God! Binaba lang naman kasi kami ng Bolt sa may gitna mismong daanan. Ayan o, dito niya kami binaba. Aloka! Nagbakasyon lang, madedets na ang mga gay. Ano na? May bus pa ulit? Oh my God! Hala! Hi mga biik, so andito na kami ngayon sa MBK Center. So, the reason why we're here is because we are hungry. And may Even Boy Watson. And dito sa MBK Center, may Eve and Boy and Watsons. Magkalaban po sila. Ay, ba't tayo? Ay, amoy ano? Guys, pag nandito kayo sa bangko, yung amoy ng MJ, yung damo, sobrang lakas. So dito sa labas ng MBK Center, para siyang Tiangge na may food market. So ganyan, parang baklaran yung ganapan, tutuban. Grabe, lakas! So, yung tawag dito? Gusto sana namin kumain. Lakas! Baka kaya gutom na gutom. So ayun na nga. Gusto natin kumain ng mga pad thai, any Thai food, kaso yung mga price dito sa labas is medyo pricey. Yun. So, feeling ko baka mag fast food muna kami for tonight and then bukas tayo bukas magpa-pad thai na tayo eh. Yes, tayo gagawa pala bukas. Guys, abangan nyo yung next vlog namin kasi marami kayong matututunan sa Thai cuisine. Charis!
Hello, for two. Ito nga siya, yung pork and chicken na 100 grams. So, dito kami guys sa Yakiniku Like. So, meron ito sa Japan. And pasaway kami. Nasa Bangkok pero magja-Japanese food. Ayan mga beads. So before we end today's video, magdi-dinner kami dito sa Yakiniku Like. Dito siya sa MBK Center, which is located on the second floor. Ayan. So if nanood kayo ng mga vlogs namin before, nakakain na kami sa Yakiniku Like sa Japan, sa Tokyo. So yung price ng mga ano dito meat is mas mahal siya sa Japan, pero meron kaming nakitang meal na pork, karabi, and chicken set, which is for 169 pa, or around 298 pesos. Ayun guys, so kung gusto nyo kumain ng Japanese food sa Thailand, available dito. So, ito yung isang favorites namin Yakiniku sa Japan. Ayun, reasonable naman yung mga prices nila. Pinili lang namin yung pinakamura. Matawid lang. Matawid lang ang gabing. So yun guys, hintayin na namin yung parme at luluto na kami. So ito, ang maganda is, yung mga sauce niya are the same, like the sea salt sauce, original sauce. Thank you so much for watching our vlog, mga biik! Don't forget to subscribe, like, and share to the Biik Adventures!